Magandang araw mga lods. Panday muna tayo ulit ngayon. Nagawa muna tayo ng upuan na kahoy. Sayang naman kung itatapon. So gawin nating upuan. So nung may long bench tayo, may short bench. So ayan, niready na natin yung mga gamit natin sa pagpapanday. So dalawang mahabang yan, kahoy ng hagdan, nabubulok na yan So pakinabangan natin. So sinukat muna natin at kung saan tayo magpuputol. Ayan, para sa ano yan, ng upuan. So although nabubulok na siya, medyo mayroon pa naman na buo, inaanay na So naglalagay na tayo ng pangpaa. Medyo hindi cover ng camera. Ayun. So sabing slowly lang but surely. So marami ng anay. May mga pako na luma. Tatanggal muna natin. So hindi pantay yung kahoy, kaya kailangan natin pantayin para maganda yung lapat sa flooring, yung paa. Konting sukat-sukat. Saka natin lagarin. Hindi ganun kadali maglagari mga lods, nakakangalay. Hindi tayo sanay minsan lang tayo pumapanday. So mayroon tayong sariling gamit. Anytime na mayroon tayong kakalukutin ng mga kailangan pandayin, so magagawa natin. So yung pinapantay ko yung paa para makuha natin yung tamang lapat. Yung buong kahoy ang gagawin natin paa para mas matibay. Medyo bumibigat na tayo, dapat matibay ang upuan natin. Gamit natin yan kapag may mekaniko rin tayo, mayroon tayong ayusin. So mayroon tayong upuan na mga gamit. Kaya pang-brace naman yung pinabutol kong dito, 2x2 na kahoy, pang-ipit doon sa paa para mas matibay siya. Ayan, sinukat natin yung haba ng paa, ipitan natin ng kahoy yan para mas matibay siya, hindi siya gagalaw-galaw. Tulog ng pawis ko dyan mga lods. Baka naman lods pwede makiusap sa inyo, like naman at pa-subscribe para ano tayong ganahan ng video konting pag-share paano kung konting idea magkakaroon tayo ng kalaman. Ayan, tinatanggal natin yung mga lumang pako. Ayan, tinatanggal natin yung mga lumang pako para malinis yung kahoy. So
So ayan, nagpapako na tayo ng pang brace. Yan ang gagawin natin pang ipit dun sa paa. Solid yan yung paa na ginamit natin mga lods. Talagang hindi basta basta yan bibigay. Kaso medyo malambot na yung kahoy, nabiyak siya. Pero okay lang yan at meron naman siyang brace. So ayan, at ayan, inipit na natin ang brace nya. Pero kahit biyak yan mga lods, matibay yan ha, buo yan eh. So nagawa na natin yung isang paa, dito naman yung isa. So ganun rin, gagawin rin natin ng brace pang ipit para mas matibay siyang kahit anong bigat ng uupo, hindi bibigay. Ayan. So medyo kabisado natin ang pagpako, hindi masyadong sumasabla yung martilyo natin. So ayan mga lods, dalawa na siyang brace. Ayan. So, tapos yan, saka natin ipapako doon sa pinaka-upuan. So ganyan ano niya lods, talagang matibay yan. Sinukat natin yung distance allowance. So yun na natin ng 7 inches lang yan. So yung pako ko dyan, hindi naman siya lulusot doon sa ibabaw. Tamang-tama lang yan, distress na ginamit ko. So hindi naman siya lumusot sa pinakaupuan. Tama lang siya. Napakinabangan natin yung nabubulok na kahoy. Sayang naman kasi kung tatapon, although marami na siyang anay, pero yung anay mamamatay naman yan sa sabon. Kaya pagkatapos kong magawa yan, sinabon natin. Ayan, pinapako natin yung isang brace ulit. So Victress ang ginamit natin pako dyan. Mga tira-tirang kahoy lang yan na ginamit ko. Pakinabangan natin. Ayan mga lods, solid. So gawa na siya. Pinakuhan pa natin ng D4 yan. Galing sa ibabaw.